the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. And he was light, and the light was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Sige po, makakapupo tayo. Okay, so, it's a good transition. Last week, pinag-aralan po natin yung name of Jesus Christ na Yeshua. And it's a good opportunity also for us to transition to a Christmas message, so an Advent message. So, the Word become flesh. And yun naman po yung essence ng Pasko, na yung incarnation ni Jesus, or incarnation ni God. So, later on, I'll try to explain everything. And I pray na hindi po dito huminto yung pag-intindi natin sa text na yun. So, some of the basic things that we have to understand sa Gospel of John. Tulad nga po ng pinag-aralan natin, babalikan natin, mahilig po tayo sa mga series and puro series. So, the Gospel of John was written by known as the disciple that Jesus loved. Or, sa other text kasi, he was referred as John the Elder. Now, there's a debate whether this is, John is also a very common name no panahon nila in the Hebrew, So, people are debating if this is the same person or two different persons, but regardless of kung sino man yung mga tao na to, ang importante kasi yung purpose ng pagsulat. Kung bakit siya sinulat. Now, the purpose of this is to prove that Jesus is the Messiah. And you have to understand, kung ikaw nabuhay ka nung panahon nila, nung panahon ng Roman Empire bilang Hudyo, tapos may darating na isang physical na tao na magpapakilala, ako yung tagapagligtas, papatayin mo talaga siya. And buti na lang hindi tayo nabuhay dun sa panahon nila. And was actually the main argument ng Book of John. So, di ba yung mga Gideon Bible, the New Testament, na ba? Most of the time, naka-highlight lagi yung Book of John. Kasi sa salvation message, isa sa mga importanteng mensahe, yung Lordship ni Jesus Christ. And yung focus nito was actually the identity na more than the events ng buhay. So, si Matthew, Mark, at saka si Luke, most of these are accounts ng buhay ni Kristo. Pero si John, mainly para sa nakikipag-debate. If you would see yung kanyang pagsulat, ito yung pagpapakilala ng identity rather than kung ano yung nangyari doon sa buhay ni Jesus. So, book was carefully structured around the signs that call readers to decide. So, kaya doon sa mga bagong Kristiyana, unang piniprescribe na basahin is yung Book of John, di ba? Kasi dito mo pagdidesisyonan, sino ba si Jesus sa buhay mo? Now, last week, pinag-uralan natin yung pangalan ni Jesus Christ na Yeshua. Sa Hebrew, it's Yeshua. Pero again, sa Roman letters kasi walang J. Okay, so Jesus, hanggang sa Latin. Hanggang sa na-invent na yung letter J, doon lang nagkaroon ng Jesus. Sasabihin ba yung sound for this one? Now, talking about Jesus Christ, sabi ko nga sa inyo, last Sunday, nagkakakulan yung mga aso dun sa kalye namin. May malaki kaming aso na half retriever, na halos sirain yung gate. That indicates na may tao doon sa labas ng bahay. So, nakita niyo naman yung kwarto ni Shira doon sa mga nakapunta sa amin, nakaharap banda doon sa may kalsada. Sarinig ako meron doon sa kapitbahay, may nag-uusap. Tapos sumilip ako dun sa bintana. Sabi ko, nandito yung mga Jehovah's Witnesses. Sabi ko din, na-excite ako. Gusto ko lumabas ng bahay. Gusto ko sila harapin. Paglabas ko gano'n na-excite ako. Sabi ko, saan si Grace, saan si Samaria. Sabi ko, nandiyan yung mga Jehovah's Witnesses. Gano'n. So sabi niya, Daddy, what is Jehovah's Witnesses? Sabi ko, they're from another religion. So they're the one who goes going from house to house, knocking on the door and telling about Jesus. Yun ang sabi talaga ni Samaria. Sabi ko, yes, but they're talking about a different Jesus.
And literally, I would argue with this, na hindi, yung Jesus na tinuturo nila sa religion nila, hindi yung Jesus na Bible. Okay? And they talk about a different God, sabi ko ganon. So why are you excited, sabi ko? Kasi I'm about to debate. you know me. Sabi niya, okay. Tapos parang natuwa si Samaria, sabi niya, okay daddy, when I grow up, and you go house to house, and you debate them, can you help me teach me debate? I'm creating a monster. So sinabi niya nun sa nanay niya kay Grace, in discussion namin, sabi niya, daddy just want to debate them because he's bored. Sabi niya ganun. But realistically, it is really my heart na siguro sa pagtanda ko na to, hindi ko na matanggap na may mga relihiyon pa rin nag-i-exist. That despite the advancement of technology, na yung information, it's at your fingertip, di ba? Tanungin mo lang si AI, si ChatGPT. Pero may gamit ko si ChatGPT kasi ang hirap mag-aaral ng language eh. Ang hirap mag-aaral ng language ng Hebrew at saka ng Greek. So kaya gamit ko yung mga context niya. So, madali siyang kumuha ng information. Yes, mas maraming kasinungalingan na nagkalat. Pero hindi na rin mahirap ngayon na hanapin ang katotohanan. And that's the reason why hindi ko matanggap. May mga tao pa rin na ayaw tanggapin yung katotohanan, ayaw mag-research, di ba? So ngayon, dun sa pag-aaral pa lang natin ng names of God, di ba? Doon pala makiklaim na natin na sinungaling yung religion nila. And I would really claim that. Di ba? Kung paano pa lang nila pinangalanan yung religion nila, we could already claim that. Kasi nakalagay sa Bible nila, sa Watchtower, may sarili po silang Bible, yung Watchtower Edition, na lahat ng names of God, pinalitan nila ng Jehovah. And it was later on in the turn of the century, that's not even the name of God na ginagamit ng mga Hudyo. Diba? We have learned that it was actually the name Jehovah is the same with Yahweh, pero transliteration lang ng pag-progress ng English. And that's the same thing when it comes to the name of Jesus Christ. Sa pinag-aralan natin that it was already set apart to give us the understanding that there's only one God. That there's only one Savior. Di ba? Pero, yes, we would continue to battle in certain ideas. Di ba? And dun sa mga bagay na kailangan natin. Now, bakit natin kailangan itong pag-aralan? Then we have to ask this question. What's Jesus' incarnation means for us? Incarnation, ito ba yung tinitinda ni Auntie Christy sa palengke? So, pag-aralan natin yung incarnation. Pag sinabi lang natin incarnation, sa theology, karne, really karne means flesh. Okay? So incarnation, to become flesh, from the Latin word carne, which is flesh. Kasi nasabi, God taking on a human nature without ceasing to be God. Take note of that, ha? Marami kasi mga religion sa mundo, at kahit, it hurts me na kahit yung ibang mananampalataya na sasabihin na kung naging tao si Jesus Christ, nawala yung kanyang pagiging divine. Well, let's go back to the idea na yung first miracle. Di ba? Doon pa lang makikita mo na kung totoo ba yun o hindi. And that's the reason why we would ask you to read your Bible. Kung nawala yung pagiging divinity niya, bakit siya nag-heal? Bakit siya nag-perform ng miracles, feeding of the 5,000s, turning water into wine? And that's not only a miracle, but it's a clear message. Diba? Yung mga symbolism ng kanyang ginawa na yun. So, in theological definition, sinasabi lang dito na incarnation specifically refers to Jesus, the eternal Son of God, becoming fully human while remaining fully divine. At sinabi naman yun sa salita mismo ng Diyos, sa John 1:14. Now, sa mga reasoning po na ito, na tatanungin natin, bakit importante? Mababawasan ba yung pagka-Diyos niya kung hindi siya pumunta dito sa lupa? Then, kahit ako medyo mahirap pong sagutin para sa akin yun. Pero the fact that He chose to be man, but still remains to be God,
it says a lot of things about yung dun sa Diyos na pinaniniwalaan ko. Now, let's continue to understand this. Sabi rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was in the beginning with God. Very common yung tatlong word. Word and God. Di ba? Word and God. Very common siya. So, as you can see here, ano ba sabi, in the beginning was the Word. Sa simula pa lang nandun ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula pa lang naroon na siya kasama ang Diyos. Diba? Pero sino yung Word na yun? Bakit of all the language that can be used, again, originally, the Bible is not in English. So may mga cultural context na kailangan tayong maintindihan. Now, the key here was actually verse 18. Kaya sinasabi ko sa inyo, sinasabi sa amin ni Pastor God, pag magbabasa po kayo ng Bible, please wag niyo lang basahin verse sa basahin niyo yung context para maintindihan natin kung ano yung talagang sinasabi. Now, the word here is actually means logos. Okay, in Greek, logos, which the word word logic came from. Pag titingnan niyo yung definition ng logic, ibig sabihin, the process in seeking the truth. Okay? So from logos, actually, it only means that the word, or the truth. Okay? So yun lang yun yung ibig sabihin nun. So, pwede nating palitan na sa simula pa lang naroon na ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang Diyos. Kasama ng Diyos. At ang katotohanan ay Diyos. Sa simula pa lang, ang katotohanan ay kasama na ng Diyos. You get the point? So God's actually telling us that yung word ni God is actually true. And this is not a truth na pwede nating optional lang, paniniwalaan ba natin o hindi. Now, kung sasabihin natin Kristiyano tayo, may mga bagay talaga na hindi optional sa atin para itawagin tayong tunay na Kristiyano. Whether kahit ano pang religion natin. Now, I would stand on this. Hindi sa dahil sa pamamagitan ng relihiyon tayo naligtas. At pwede kang maligtas sa ibang relihiyon. Pero hindi ka pwedeng maligtas nang wala yung katotohanan tungkol kung sino si Kristo at sino si Jesus. You have to understand that. So kung ikaw man ay Katoliko, Muslim, and whatever, and that's the reason why, tinatanong nga tayo, would you still call other religions or other denominations Christians? Are they truly Christians? Sabi ko, isa lang naman ang possible na pwede nating basihan. Sino si Kristo sa kanila? Babalikan natin lagi, sino si Kristo sa kanila? Kasi yun yung essence ng faith natin. And that's also the reason why we celebrate Christmas. Hindi tayo nagsiselebrate ng Christmas, and we all know it's not December 25, but we choose a certain season para ipaalala sa atin kung ano yung, hindi kung ano lang yung nangyari, pero kung ano yung pinangako ng Diyos sa kanyang katotohanan at sa kanyang salita. So anong importansya sa atin na ang Diyos nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo? Di ba? Nabawasan ba ang kanyang pagka-Diyos nung naging tao siya? But there were many questions na pwede natin itanong. Kung hindi siya nagkatawang tao, mapapatunayan pa rin ba makapangyarihan siya? Di ba? We could come up with so many questions, but let's answer this right now. Ano yung importansya nun sa atin? Na tayong mga Kristiyano, as we celebrate Christmas, ano yung importansya nito? Now, the truth number one is that the Word itself, Jesus is the eternal foundation of our faith. Again, di ba? Natutuwa ako sa mga huwangs na minsan nagpapadala sila ng mga messages sa akin. Kaya may Pastor Mon. Tapos, tinatanong nila kami doon na certain idea, certain concepts, and about faith. Ano ba ito? Totoo po ba ito? Ano po masasabi ninyo? Ano po opinion ninyo? Now, maraming opinion sa pananampalataya natin. And even I would have my own opinion about my faith. Pero kung ano man ang pinaniniwalaan ninyo at gusto nyo makatiyak kung kayo'y mananampalataya at ligtas,
Wala tayong ibang pwedeng pagbasihan na sabihin natin na sa simula pa lang nandun na si Kristo. Nandun na si Jesus. If we will leave that out, dun sa katotohanan na pinaniniwalaan natin, na nasa simula pa lang, bago pa nagsimula ang kalawakan, sasabihin natin na wala pa si Kristo, hindi tayo Kristyano. Hindi tayo mananampalataya. Malinaw naman ang sinabi, the Word was God. Ibig sabihin, ang salita ay Diyos. And He was in the beginning with God. It's just telling na si Jesus Christ, si Jesus ay Diyos, nakatumbas sa kapangyarihan ng Ama, pero hiwalay siyang entity dun sa Ama. Now, that would be another topic of Trinity. Pero ipinapatunayan lang nito, na sa simula pa lang nandun ang Diyos. Nandun na si Kristo. Nandun na si Jesus sa simula pa lang. So ito yung dapat maging basihan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. We're not only celebrating kasi binanganak siya bilang tao. We're celebrating kasi alam natin na sa simula pa lang nandun na siya. At bahagi ng kanyang pagiging tao, yung pangako na yun kung bakit niya tayo iniligtas dahil sa kanyang pagmamahal. Diba? Kung bakit siya pumunta dito. Sabi nga dun sa verse 18, no one have seen God, the only Son who is at the Father's side. He was made known to Him. Now, this is the critical part of it na pinapatunayan ni, di ba sabi ko nga, si John, ina-argue niya yung identity ni Jesus Christ. Sabi niya rito, God, the only Son. Sa ibang reliyon, hindi pwedeng magkaroon ng anak ang Diyos. Di ba? Talk about that. Jehovah's Witnesses, the Mormons, the Muslims, di ba? Pag tinanong mo sa kanila, Allah be a father. Diba? Kasi minsan ginagamit nila yung word na the Father in heaven, diba? And can Allah be a father? Kasi pag sinabi nilang yes, then you can claim na nagkaroon ng anak ang Diyos. Diba? And it breaks their faith. Diba? Tawag ng Islamic dilemma. Diba? So, who is at the Father's side? So, hindi natin pwedeng itanggi, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay mananampalataya, pero hindi natin tatanggapin na kasama si Jesus na lumikha ng kalawakan, na kasama ang Diyos na lumikha sa atin. So, that gives me security. The thing is that Jesus is not just part of God's story. Na ito ang gagawin ng Diyos, ipapanganak ko si Kristo o si Jesus Christ, si Jesus. Hindi ganon. He is the eternal foundation. So, ibig sabihin, bahagi na siya ng lahat ng plano na yun. Di ba? Bahagi na siya ng lahat ng plano na yun. Bahagi na siya doon sa nagplano kung gagawin niya para ang tao maligtas. Para tayo ngayon ay maligtas. So, remember, Christmas, again, it's not only looking at the child in a manger, but the Creator who planned everything. Kasama yun dun sa plano niya. Diba? Kaya hindi natin pwedeng itanggi, again, bilang isang mananampalataya. Nang pundasyon ng pananampalataya natin, yung pagiging Diyos niya. Pagiging Diyos ni Jesus. Diba? Yun yung kailangan natin, lagi natin sasabihin. Now, we would celebrate Christmas and we would have different traditions as a family. And I would admit na kaming family, siguro nung nagmamature kami ni Sister Grace bilang mag-asawa at lumalaki si Shiloh, nasa bansa kami na hindi naman nagse-celebrate ng Christmas. Pero sila ang gumagawa ng lahat ng Christmas decors sa buong mundo. Imagine niyo yun. Kasi sila nagse-celebrate ng Christmas. Pero lahat ng Christmas decors natin galing sa bansang yun. Yes. Diba? Imagine that. Diba? But the reality is, hindi man kami ganun kabigat pagdating sa Christmas. We would like to celebrate it as a celebration of understanding na parte ng pananampalataya namin, yun nga, na nagkatawang ano. And that's the same thing we teach our children. Na hindi nag-remain na baby si Jesus Christ. Diba? Hindi siya remain na baby. At hindi pa talaga siya baby kasi wala pa lang. Diba? Nagkatawang tao siya. And that's one thing that we would like to tell them.
Pero gusto rin namin maintindihan nila na bahagi ng kanyang kapanganakan. Nakita ko na naman, meron na kapag nag-aantay ako ng movie, na meron lalaki nakasuot ng t-shirt that he is obedient until death. Literally yung t-shirt nung nung nakita kong nag-aantay ako ng movie papunta dito. And it reminded me, pinanganak ka para mamatay. Na sa solusyon ng sa solusyon ng Diyos, sa mundong ito, hindi man natin maintindihan, sa dami ng problema, sa kasalanan ng tao, solusyon niya, baby. Pero but if we go back to it, ang solusyon niya doon ay maging katawan siya. Maging tao siya. Para iligtas niya tao. Diba? Kung ako, buti na lang, yung idea natin ng Diyos, hindi yung katulad ng mga Greek gods. Diba yung mga Greek gods, pwede silang awayin ng tao. Diba? Sa Greek mythology kasi naaaway ng tao ang Diyos. Diba? Yung mga sila Zeus, yung mga sila Athena, naaaway sila ng tao. Diba? At kung paano sila mag-isip, para rin silang tao, buti na lang hindi gano'n ng Diyos. Diba? And I'm confident with that. Sabi nga ni R.C. Sproul, the Word, the truth, Jesus did not come into being in the beginning. The Word already was. Nandun na siya sa simula pa. Okay? Ikalawang katotohanan, mga kapatid, Jesus is the revealing presence of God. Diba? You have to understand na kung ikukumpara natin, wala tayong comparison kung sa size ni God sa size natin. Wala tayong possible comparison doon. Kasi, kung titignan mo yung kalawakan, creation niya yon. So, nasa labas siya ng kalawakan. So, ibig sabihin, mas malaki pa siya doon sa kalawakan. Kung ikukumpara yung size mo sa kalawakan, you are a mere speck of dust na halos hindi na makita. So, kung ikukumpara natin yung size natin, di ba? So, kung i-reveal ni God ang kanyang sarili as He is, malulusaw tayo in His presence. Di ba? Kaya nga gumamit siya nung nagpakita siya sa mga early prophets. Nagpakita siya sa pamamagitan ng iba't ibang bagay. The burning bush, sa pamamagitan ng isang physical being, di ba? Pero kasi yung kanyang buong nature, ang kanyang iba malulusaw tayo. But this is the one thing na kailangan natin tanggapin bilang mga Kristyano. Jesus is the revealing presence of God. Ibig sabihin, kung ano ang ipinangako ng Diyos, siya yun. The word itself, the logos, the logic, the truth. Kaya ang equivalent ng word dito ay truth. Kasi lahat ng sinabi ng Diyos katotohanan. So, dapat natin sabihin na sinabi niya magpapadala siya ng tagapagligtas, magpapadala siya ng isang nilalang, magpapadala siya ng isang sanggol, di ba? Magpapadala siya ng isang mamamatay para sa atin. All of those may be word. Pero hindi lang yung word. All of it are truth. Eternal truth and absolute truth. Diba? Kaya nga, yung mga salita na sinasabi natin siya, it conveys what? A message. Sa ating mga tao, pag meron ako sinabi sa inyo, nagsasalita ako sa inyo, it's a message. Diba? Kung totoo man siya o hindi, there would always be a judgment on that. Pero pag ang Diyos na nagsalita ng bagay, wala pwedeng i-judge. Kasi yun yung magiging basis ng lahat ng judgment, ng lahat ng sinabi at ginawa natin. So, paano natin malalaman yun? Sa pamamagitan ng Jesus, nireveal niya lahat ng katotohanan. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang pangako, binuo niya ang kanyang pangako kay Jesus pa. Sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sabi nito, in the beginning was the truth. Okay? And the Word, the truth was with God. So, nandun na si Jesus sa simula pa lang. Pero kailangan i-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. Kasi kailangan natin siya makilala. Kailangan natin makita kung sino siya, di ba? At kailangan merong entity na may agency na magre-reveal sa kanya, magre-reveal sa atin nun. Now,
paano tayo mga Kristiyano ngayon na hindi na naman natin alam kung sino, ano itsura ni Jesus, di ba? Kilala lang natin Jesus blood and blue eyes na nasa kahoy. Di ba? Pero kung pagbabasihan doon natin ang itsura ng mga Hudyo dati, mukhang construction worker si Jesus. Di ba? Dark skin, heavy ang kanyang mukha, di ba? At sa kanyang mga kamay, puro kalyo. Diba? Pero yung nakikita natin mga Jesus, parang napaka-refine, diba? Parang galing sa parlo. Sorry. Medyo critical din kasi ako. Dati kasi tuwa-tuwa ako. I mean, naging parte siya ng paglago ko bilang Kristiyano. Pero habang nung tumatanda na rin ako, siguro katandaan na rin, nagiging critical din ako sa mga nakikita ko. Diba? Ito ba talaga itsura ni Jesus Christ? Kasi ayaw ko naman sabihin sa mga anak ko na, yan si Jesus, anak ko, ganyan kahaba ang buhok. Diba? Eh, di ba nasa tayo dati mahaba ang buhok? Natulungan kami, are you trying to be like Jesus? Sabi ko gano'n. But the truth is, si Jesus, yung basihan natin ang lahat ng katotohanan. Kasi siya yung revelation of presence ni God. So lahat ng bagay, ipagsusulit natin kung paano namuhay si Jesus. Ganun din tayo mga Kristiyano. Lahat ng kung paano tayo mag-act, mag-think, paano tayo magsalita, ipagsusulit natin kung paano nabuhay si Kristo. Kasi yun yung katotohanan niya. Kasi simula pa lang, siya na yung katotohanan kasama ng Diyos. Diba? So lahat ng bagay, we will always ask kung sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo sa buhay, sa mga pagkakataon na hindi mo alam kung ano yung mga dapat mong gawin. It's always good to ask, paano ba nabuhay si Kristo? Diba? Like for example, sabi nila, introvert daw si Jesus Christ kasi ayaw mo magpasawin. Sabi niya sa nanay niya, babae mamahirap mo. Sa my time. Diba? Pero in reality, pumunta siya to bless the people there. Diba? Yung presence niya. And there will be opportunities na sometimes people would ask me to join them, I would struggle with this. Like for example, sinasabi ko siya, tinatutunan ko na rin naman siya kung paano siya maging benefit sa ating pananampalataya. When old friends would invite me to a birthday party, normally ano meron? Alak. Diba? And I don't drink. I don't even drink. Not because, hindi ko na sinasabi kasalanan yung Panginoon. Because matagal na ako hindi umiinom, but it's not already part of my system. But for some reason, it is a testimony of my morality dun sa mga kaibigan ko. Na tuwing pupunta ako sa birthday nila, dahil alam nilang hindi ako umiinom, lagi may nakaset na hiwalay para sa akin, soft drinks. Diabetes naman. Diabetes naman ang katapat ko. Pero there will be opportunities of testimony. Like for example, isang kaibigan ng high school, kasi in-invite ako sa birthday niya, kasama yung mga kapatid niya, kasama yung mga in-laws niya. Pinakilala ko sa in-laws. Ito, barkada ko, nung high school pa lang, hindi talaga siya umiinom, pero sumasama siya sa inuman. Ganun yung testimony nila sa akin. Hindi siya umiinom, sabi ko, namumulutan lang ako lang. But again, it is always an opportunity. Kahit palasing sila, they would ask me things about faith, and I would answer them. Di ba? In season and out of season, we have to be ready to give an answer because Jesus have already revealed Himself in the truth. And our life should also be that way. Diba? Kaya nga sabi dito, no one have ever seen God, but He has made Him known. Jesus has made Him known. Tayo, as a testimony of our faith, we need to make Him known. We need to make Him known. Sa anumang paraan, pati sa pagtatrabaho, pati kung paano tayo, we would conduct ourselves. And there would even be people na, like for example, nung nagtatrabaho pa ako sa isang napakalaking university, I have to handle millions of pesos for budget para sa graduation. Alas pag nagsusulit na kami ng mga expenses namin,
Laging may nawawalang 10 piso, may nawawalang 20 pesos, gano'n. I would always be straight with this. Sinasabi ng mga staff ko, "Sir, punuan na lang namin yung 20 pesos, ibalik na lang." No. Hanapin natin nasaan yung 10 piso na yan. Hanapin natin nasaan yung 20 pesos na yan. And doon sa dami ng graduation na pinagdaanan namin, natutunan na talaga nilang hanapin bawat resibo, ipagsulit ang bawat resibo, kasi alam nila, hindi ako papayag na kahit 10 piso, 20 pesos. And you could ask them, really, you could ask them, hindi ako papayag na palalampasin ko, hindi, hanapin natin yan. Siguro, because of the way that I would try to seek through, gano'n din ako magtrabaho. But I would always try to, hindi po yun hindi ko po yun sinasadya para magpa-impress. Siguro, out of nature na lang, out of morality na natatakot ako na baka sa 10 piso mawalan ako ng trabaho. Diba? Parang ganun. Pero more than that, nahihiya ako para sa pananampalataya natin na ma-accuse ako nagnakaw ng 10 piso. Diba? Nahihiya ako para sa pananampalataya natin na gano'n yung magiging accusation ng tao na kung sa 10 piso lang, sinira yung pangalan. Diba? And there was also a testimony kagabi na kung bumibili kami ng sapatos para kay Shiloh at saka para kay Samaria. And kung tutusin, pwede na kami makauwi nang hindi namin binabayaran yung sapatos ni Samaria. Sabi ni Shiloh, Daddy. So ako sila, lumapit siya sa akin, tumakbo siya sa akin habang nagagawa. Daddy, Mommy becoming a good citizen. Becoming a good citizen. Sabi niya, she was honest to tell the lady na they didn't punch in one of the shoes. Sabi niya, actually siya ang nagsabi si Grace na nagsabi na hindi na punch in yung shoes. Diba nailagay na dun sa bus, sa bag and everything. Tapos sabi niya, sandali, parang may mali po. Akala naman may mali kasi sobra or ano. Kami naman siya naman nag-aantay niya, akala niya may promo pa. Kasi puro promo yung mga bitahan ng sapatos eh. But at the end of the day, she decided na, sige, hindi, bayaran natin. Pinili natin ito eh. Diba? Pinili natin ito. And you see, if God's truth is revealed in our life, ganun din tayo mabubuhay. We would make Him known to the truth na pinaniniwalaan natin kahit dun sa paraan kung paano tayo nagtatrabaho. Di ba? Kung tutusin, yung 1,000 pesos na yon, the small amount that we have saved so that we could buy them something, diba? Anong pwede natin bilhin sa 1,000? Dagdag na pagpahit ng kuryente, diba? 2,000 bigas, diba? But why? Why do we have to be honest? If Jesus is the revealing presence of God in our life, we need to make Him known in our actions. Kaya nga mga kapatid, this is a guarantee for me. Jesus is the visible revelation of an invisible God. Sa buhay natin, di ba? Director natin naman. Yung kaninang testimony ni Teacher Kat, ni Ate Kat, regarding sa nila Christian. Di ba? Just the fact na, if you would know, siguro alam naman natin ang story ng Thessalonian family, nila Pomyang family. Na dinadala lang nila Christian yung 2 bata for DBBS, di ba? Kasi wala silang ginagawa ng bakasyon. Di ba? But the fact that we choose to reveal the truth about Him, making the eternal God known to humanity, di ba? Kaya kasi hindi natin ginigive up yung children's ministry natin. Di ba? And that's what I'm explaining to Tiny Oswela. Bakit natin ginagawa ang lahat ng mga bagay na to? Because we would like to make Him known. Because if the truth that Jesus is a revealing presence of God in our life, dapat ganun din tayo sa ibang tao. Kaya nga sabi ni John Piper, Jesus is the clearest, sharpest, and fullest picture of God that has ever existed. So we will ask the question, is Christ evident in my life? Is Jesus evident in my life? Diba? Kung yung tunay na mananampalataya, gagawin mo kung ano yung tunay na dapat mong gawin. Again, yes, we will struggle in life with certain sin. I struggle with anger.
struggle with hatred towards other people. Diba? Pero, I have to be present in their life regardless how much I hate to be in their life. Diba? Parang, kasi kailangan kong i-prove na totoo si Jesus Christ. Diba? Parang, minsan may mga pagkakataon na galit ka sa tao, you would wish them that they would really go to heaven. But, kahit anong gawin mo, pero you have to be there in their life and be the revelation of Jesus sa buhay nila. Diba? Ikatlong katotohanan, mga kapatid, Jesus is the personal God who comes near. Diba? One thing that struck me the most is that, sabi, naligtas tayo kung nagdududa ka kung ikaw ba ay ligtas dahil sa iyong pananampalataya. If you think, if your faith is enough for you to save you, hindi natin dapat isipin yun. Ang dapat natin isipin kasi kahit gaano ka, there's no size of faith in this world that could save us. Only the size of our Savior. And the size of our Savior is so enormous na kaya niya maging tao para ipakilala at iparamdam yung kanyang presensya. At even in His visible absence, wala tayong pwedeng idahilan sa Diyos na wala ang kanyang presensya. Because we have the Holy Spirit in us. Yes, there will be times that we will struggle. There will be times na mahihirapan tayo. Pero that doesn't mean that God is not present. It only means that we struggle having His presence in our life. That only means that we struggle in the presence of our Savior in our life. Kasi nagbabattle tayo, patuloy tayo makikipaglaban. Hanggang may dugo at laman tayo, patuloy tayo makikipaglaban sa kasalanan. And that's, again, ano yung sabi ko, kung bakit tayo nagtitipon lahat, ano yung common denominator natin lahat, kung bakit tayo nagtitipon dito. Lahat tayo umamin na tayo ay makasalanan. And that's the reason. We are not here para magpa-impress na, ako holier than you. Again, I'm not. Lahat tayo naririto kasi lahat tayo umamin na tayo ay makasalanan. Because we know the personal God na gumawa ng paraan para iligtas tayo. And the Word was with God and the Word was God. But who is the Father's side? Ito sa actually saying Jesus Christ, yung context po niya. He has made Him known. Ito lang yung guarantee sa akin na gumawa ang Panginoon ng paraan para patunayan ang kanyang sarili. Para patunayan ang kanyang katotohanan. Kaya wala akong dahilan para pagdudahan kung tunay nga ba siyang Diyos o hindi. At wala rin akong dapat dahilan para pagdudahan yung kaligtasan ko. Dahil wala akong kayang gawin para iligtas yung sarili ko. There's no size of faith that could save me. Only the size of God. Sabi nga, di ba, minsan kailangan yung mga ancient writers or mga early church fathers, kailangan nilang magsulat ng mga bagay na kasimplihin. Sabi, a faith as small as mustard seed. Diba? Ibig sabihin, a faith even that doesn't almost exist. As long as there's faith. Diba? Can move mountains. And what more for a God who reveals Himself and we experience Him? Diba? So, ito ang reason kung bakit naging katawan nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Para ma-experience natin siya. Para maramdaman natin siya. Para makilala natin yung katotohanan niya. Para makita yung pagbabago dun sa buhay natin. Diba? And this is one of the guarantee that I have. Jesus is the eternal God who draws near, revealing that God's ultimate desire is what? Relationship, not distance. So again, walang dahilan para hindi natin isuko yung buhay natin sa kanila. The only reason why we're not, we are too prideful for us
that iba ang dapat magligtas sa atin. And you know, the testimony of my faith, sure kayo, ito lang yung kailangan kong gawin. Yung tanong natin lahat. Yun lang. Wala bang kailangan magpenitensya? Hindi ba pwede kailangan ipako ko yung sarili ko sa krus? Para lang mapatunayan ko sa sarili ko. Actually, hindi mo pinapatunayan sa Diyos yan. Pinapatunayan ko mula sa sarili ko na enough yung ginawa mong penitensya para ikaw ay ligtas. Walang anumang bagay ang pwedeng gumawa nun. Kaya nga sinasabi ni John Lennox, one of the greatest mathematicians. Si John Lennox po ay mathematician. Okay, educator. Pero he also greatly believed in God. Na he would go on debate with other people, proving the existence of God using science and math. Pero sinasabi niya, na pag may nagpo-prove na hindi totoo si Jesus Christ, sabi, the incarnation is not God temporarily visiting man. It is God permanently joining humanity. Diba? So anong ebidensya nun? Diba? The thousands of years of truth na never namatay. Diba? Sinasabi ni John Lennox. Sabi niya, kung hindi katotohanan yan, hindi magpapakamatay ang mga tao para sa bagay na yan. So that's one thing. Kaya mga kapatid, as we go on this Christmas, as we celebrate Christmas, hindi ko naman po sinabi na kailangan bongga yung celebration natin. Dapat bongga yung truth sa buhay natin. Dapat napakalaki ng truth na katotohanan na hindi yung Jesus na nasa manger, yung doon lang yung limited yung understanding natin. Dapat na pinanganak siya, nandun na siya sa simula pa. Para patutuhanan yung kanyang pinangako. Kaya nga mga kapatid, let me close with this. Our faith is rest not on speculations. Hindi mga sabi-sabi. Diba? Hindi sabi ko si Jesus. But our faith lives in a true living being God na nag-i-exist. Diba? Na patuloy na gumagawa ng paraan, patuloy na gumagawa nagbibigay ng pagkakataon para tayo ay bumalik sa Kanya. Diba? And again, there's no amount of sin in this world na pwede mong sabihin na hindi ka kayang baguhin ng Diyos. Yes, we will struggle all throughout life hanggang sa muli natin pagbabalik. Kaya mga kapatid, siguro again, dun sa mga medyo senior na natin na nandito sa church, ako nararamdaman ko na rin yung desire na parang pag natapos na ang lahat ng ito, alam ko mas maganda yung susunod. Diba? And I'm excited for that. Hindi po ako excited na iwanan lahat ng problema sa mundo ito. Excited ako kung anong meron dun sa kabilang buhay. Kasi alam ko na hindi lang siya sabi-sabi. Pinatunayan niyo ng Diyos sa pamamagitan ng Diyos. So wala tayong pwedeng itahilan. Manalangin niyo tayo.